Alright, good day mga kap. Isang magandang araw sa inyong lahat. So, pag-uusapan natin ngayon, i-review natin, quick review ang DJI Light 2 X1. Okay? Kung isa kang newbie or baguhan lang sa drone na kagaya ko, so maaring itong Light 2 X1 ang para sa'yo. So, ano nga ba ang mga features na napapaloob dito na dapat nating malaman bilang baguhan? So, kagaya mo, gaya ko, baguhan lang din tayo, hindi rin tayo masyadong skilled pa pagdating dito sa drone. Kaya ko nasasabi na ito ay bagay sa atin, sa iyo at sa akin, dahil itong drone na ito, kung ano yung nandun sa mga pro na mga features ay inilagay nila dito. At ang presyo nito ay mas affordable kumpara doon sa mga high-end na drone ng DJI. Okay? Unang-una, meron itong 1/1.3 na inch na CMOS sensor na kayang kumuha ng 48 megapixel photos at 4K resolution at saka 60 fps HDR videos naman. Pati 4K at 100 fps slow motion ay kaya niyang kumuha. Ang DJI Light 2 X1 ay ang isang pinaka-highlight nito, pinakamalaking highlight ay ang kanyang omnidirectional obstacle sensing. Ito at saka sa ilalim na may forward facing lidar siya. Kaya mas ligtas. Mas ligtas itong paliparin lalo na para sa mga baguhan na gaya natin. Okay? At magaan din ito dahil ito ay nakalagay naman dito sa kanyang battery, under 249 grams. Ayan, di ba? Ayos. So, hindi na natin kailangan kumuha ng permit. Ang alam ko, kung correct me if I'm wrong, 250 grams and up yata ay kailangan mo nang kumuha ng permit. Tsaka, ang battery nito ay kayang lumipad hanggang 52 minutes. Doon siguro yon sa kanyang intelligent battery. Pag bumili ka nun, ay kayang-kaya niya. Pero dahil dito sa ano lang natin, I think nasa 30, hindi ako sure masyado, 33 or 30 minutes. 30 minutes flight time. At kaya niyang umabot hanggang 15 kilometers layo. 15 kilometers. Dahil meron siyang O4 video transmission para sa mas malinaw na kuha ng video. At meron din itong mga intelligent features na nakapaloob dito sa kanya. So, meron itong active tracking. So, yung pinaka nagustuhan ko dito at saka yung hinahanap ko sa isang drone dahil supposed to be ang kukunin natin ay yung DJI Neo 2 dahil nga hinahanap natin yung active tracking at saka convenient siyang paliparin. Ipindutin mo lang, then naka-follow mode na sa atin. Yun nga lang, ang downside ay dahil sa pag malakas ang hangin at saka ay hindi mo siya magagamit. So, ito mas malakas siya kaysa ang capability na pagdating sa lakas ng hangin ay kayang-kaya niya kumpara sa Neo. Meron dito din itong quick shots, merong master shots. Yung master shots, hindi pa ako masyadong familiar doon dahil sa mini 4K
wala naman yun. So, at saka meron din itong smart return home. Yan, wala din yan sa Mini 4K. So, i-explore din natin yan sa mga susunod nating mga video. Kaya, dahil dun sa mga features na yun, dahil kahit tayo mga baguhan, madali nating makukuha yung mga magagandang shots. Kaya, kung naghahanap kayo ng first drone, so ito yung mas pinaka-prepare ko na unit dahil beginner friendly at siksik sa pictures, magandang camera, may advanced safety features, yung collision avoidance, ganyan. Sa aking palagay ay ito ang pinaka the best na unit para sa ating mga beginner. Okay? Kaya ano pang inaantay mo? Bumili ka na rin nito. Okay? So sa mga susunod nating videos, atin yan susubukan kung ano yung mga features kung anong meron siya. So i-try natin yung active tracking, mag-range test tayo, yung mga master shots, waypoints, ganun. Meron siya nito mga features na yan. Kaya mag-subscribe ka na, pindutin mo na yung button dyan. At siyempre, isama mo na rin yung notification bell para lagi kang updated tuwing tayo mag-upload sa ating channel. At don't forget to share na rin para dumami tayo at mag-grow pa yung ating channel. So maraming salamat kung umabot ka pa sa hanggang dito sa dulo. Sana ay magkita-kita tayong muli sa ating mga next video. Maraming salamat. See you in the next one and have a nice day, everyone. Bye-bye.